Kumusta na ang mga hikad? Hindi pa to news, so hindi pa siya breaking news. Right? So mga kababayan, may nakarating sa atin, alam mo naman yung ating mga puting ahas, na possible daw na pipirmahan o i-release na si Agent Morales. Okay? Ni Senator Bato at ni Senator Jinggoy Estrada. Aba, bongga, ano kaya nakakain ng mga palangga? O, bigla ko na sila naging palangga, di ba? Kasi, nakarating sa atin na mukhang sila ay nagtitipon-tipon sa kasulukuyang mga oras na ito. At baka lang na mapagdesisyonan daw po nila na ma-release na si Agent Morales. And I'm so happy, of course. Kasi nakita naman natin na talagang nanindigan siya. At injustice talaga yung nangyari sa kanya. Ngayon, kumusta kayo? Are you happy? Although, hindi pa, wala pa sa media, di ba? Ito'y mga bulong-bulungan ng mga puting ahas sa Senado. Alright? Tignan natin mga palangga. Kaya muna kayo malungkot. Okay? Pero bago tayo mag-focus dito sa release, baka sakaling release. I'm not saying na 100%, but my possibility, sabi ng ating puting ahas. Kasi, syempre, hindi pa natin masasabing 100% hanggang hindi ko pa nakakausap si JM. So, definitely, pag nakausap na natin siya, nakalabas na talaga siya. Tapos ngayon, kausap ko din yung kanyang anak, actually, at nagkikipag-update ako, at so far, okay naman daw siya doon, but sabi ko, alam na ni JM yun. Alam niya na kung paano niya alagaan yung kanyang sarili. Okay. So, prior to this news na nakarating sa atin, mga kababayan, nag-vigil yung mga talagang, may pinost akong picture dyan, the other day ba yan, o yesterday yata, yun. Nag-vigil itong mga supporters ni JM. So, talagang, actually, we're planning, kami nila Joey, kami nila Sas, na magkaroon kami ng online rally talaga. At iimbitahin namin kayo, lahat ng sumusuporta kay JM, mag-online tayo. Sabi ko nga, mag-purchase ako ng Zoom na pwedeng 1,000 people can join us. Kasi bihira lang akong gumagamit ng Zoom kasi pag may mga meeting, iba kasi yung ginagamit namin ng mga meeting ko. Diba yung mga medyo, but anyway, I'm just so happy for the news. Okay? I'm just so happy for the news. Pero yung mga nag-vigil doon, ano yung gusto kong sabihin dito? Pinaalis ng mga polis. Okay? I know itong mga polis na to, they're just doing their job. Okay? The other night, yung pinost ko dyan na picture, sila Sulong, di ba? Sila, I think sila Crisostomo Ibarra, I don't know kung nandun. Basta, ito yung mga grupong yon nag-support kay Agent Morales. At pinapaalis sila ng mga kapulisan. Kaya bawal daw, ganun. So, ito yung sinasabi ko sa inyo ng grabe yung suppression, oppression, ang pag-cancel at martial law na, di ba? Hindi man declared ang martial law, but it is more than martial law na ang ginagawa ng bangag na administrasyon ni Marcos Jr. at itong si Liza Patas. Okay? So, balik tayo dito sa parating. Okay? Parating, pag-release kay Agent Morales. Di ba nag-break na sila? Nag-recess na sila. Okay? Nag-recess na sila. Alam nga naman iwanan nila doon. At yung si Picoy, talagang nuknukan ng sinungaling talaga. But kung ano man yung magiging, kung isabay man sila, I don't have a problem with that. Okay? Wala akong problema kung i-release nila ng sabay si Picoy at si Jonathan Morales. Kasi nga, ang Senate naman ay hindi naman sila
hindi naman pwede sila magkulong ng forever, di ba? Whether sinungaling or pinagtripan lang, di ba? Hindi kasama yan sa kanilang mandato na magkulong ng tao. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo dahil pinapasabi ng ating mga puting ahas sa mga followers o mga sumusuporta kay Agent Morales na ang sabi sa akin, Ms. Marlica, baka anytime today, oras ba sa Pilipinas? Okay? Anytime today, 2, 3, 5 o'clock, 5:25, ay mapapalabas na raw si JF. Teka lang, may gugurgurin lang ako. Isa lang to. Isa lang. May gugurgurin. Okay. Gugurgur natin. Isa lang. Ayan. Tinutur na kita. Ano ngayon? Ayan. Gurgurin natin ang bonggang-bongga ang trolls ni Lisa. Okay. So, nakarating sa akin na mukhang pinag-uusapan na raw nila, sino ba po? May bagong Senate President. Gusto ko maging mabait kahit konti. Di ba? Mabait muna ako ngayon kasi baka magbago isip ni Kilay. Anyway, ni Escudero. Okay? You know, ay, nako. Teka, maghuhunos dili muna ako. Hi, Ma'am Parvina, Laluz, thank you so much. Okay? Sino? Nagorgor? May nagorgor. Silin. Isduro nyo lang sa akin kung sinong gugurgurin ko. Parang bet ko ngayon manggurgur, makaganti man lang tayo. Okay, mga kababayan. So, ayun na nga. Hindi pa man 100%, but possible daw, ayon sa ating puting ahas, kung magkamali ang puting ahas ko, gugurgurin ko talaga siya ng bonggang-bongga. Gugurgurin natin siya ng bonggang-bongga. Okay. So, natapos na yung drama nila ng pagpalit, di ba? Pag-reshuffle, ang tawag doon, pagpalit ng leadership sa Senate, si Mick Zubiri, tapos na yung mga drama, nalaman natin na sinasabi ni Mick Zubiri na may higher forces. Sabi ko nga, sino ba yung pinakamataas na force na tinutukoy niya? Di wala nang iba, kundi si Liza Smugs o si Liza Kidnapper. Alam niyo naman dito sa vlog natin kung sino ang target natin, di ba? Ang target dito, ang focus natin dito, yung mga bangag sa Malacanang. Okay? Yung mga bangag na talagang nagpa-power trip. Okay? Okay. I-release na nila kasi i-contempt naman si Sir Jonathan Morales sa congressman. Okay, ano yun? Wala pa naman doon Walang hearing sa Congress. Okay, I don't know na ipapatawag siya. Si Amy Marcos, gurgurin mo. Hindi pa ba nagurgur? Okay. So ngayon, mga palangga, ang eksenang kaganapan, okay? Ay, ba't gano'n? Parang pumangit yung aking Teka lang, wait. Move natin ng konti. Ayan, nagtabingi ang aking alindog. Okay. So ngayon, mga kababayan, ano ba kasi ang ginagawa ng mga senador? Okay? Ano ba ang ginawa ninyo? Bakit? Itong si Jinggoy at itong si Bato. Diba? Sinight nila in contempt itong si Morales. Alright, ngayon, sige. Since pipirmahan nyo na ngayon at base sa ating puting ahas, I hope totoo. Diba? Kung totoo, di palakpak-pakpak kayong dalawa. Kasi kayo naman dalawang promotor niyan di ba? But you have to understand, okay? Kailangan yung maintindihan na dalawa na si Morales ay resource person lang. At yung mga sinasite in contempt, hindi ko naman kayo tinuturuan dahil hindi naman ako nagagaling-galingan, pero kahit na i-research nyo yan, kahit based dyan sa inyong ginagawa sa Senado, kung talagang kayo ay para sa katotohanan, kinukontempt lang ang isang tao kapag nagkakaroon ng hindi magandang behavior. Kunyari, katulad ng mga sinungaling, katulad ni Picoy. Yung talagang nuknukan ng sinungaling na sinasabi niyang kathang isip. Okay? So, yun yung mga bagay-bagay na dapat kinukontempt nyo. Katulad yung pag send kayo ng subpoena, tapos ayaw, di ba? Well, hindi naman lahat kasi na
katulad ng ginagawa kaya Pastor Kiboloy, ibang kaso naman yon. But anyway, or yung mga bastos talaga na bastos dyan sa Senado. Okay? Yun dapat ang mga kinokontempt. Yung mga nuknukan ng sinungaling. At katulad ni Kumar, okay, na nag-acting na kunyari nasa Makati Med siya. Pero yung kanyang gown, kanyang hospital gown, ay hindi wala siya sa Makati Med. Para siyang nasa hotel. 'Di ba? Naka-robe, naka-pajama. So yun dapat yung mga kinokontempt. At yung mga kinokontempt sa kaalaman ng mga senador o mga kongresista, which is alam naman nila yung trabaho nila eh. The problem is, ayaw nilang gawin yung trabaho nila. Di ba? Yung kinokontempt nyo lang, yung talagang kitang-kita nyo na arogante, na nuknukan ng sinungaling katulad ni Mel Robles na nagpapanalo ng loan better dahil kasabwat ni Liza, di ba? Kasabwat ni Lisa Canas o ni Lisa Smugs. Every time na lang na may hearing ng PIDEA leaks ay may nananalo sa loto. And the purpose of this, okay? The purpose talaga na si Lisa ay talagang grabe ang ginagawang paggapang dahil ayaw nilang mapadurog si Kuting Jr. na isang bangag. Di ba? Bakit? Di ba? Sabi ko nga, kinokontempt lamang kung disrespectful o bastos doon sa Senado. Eh, napakagalang pa ni Jonathan Morales. Yung mga tanong ninyo, sinasagot niya. Yung tinatanong mo, Senator Jinggoy, just for this vlog, okay? Dahil ayon sa aking puting ahas, mukhang i-release na daw. Then, I will give you credit, both of you. Lahat kayo napipirma na maybe, na himasmasan kayo ng inyong mga galit sa buhay or whatsoever at ang inyong mga init sa ulo dyan, kung ano man. Dapat titignan nyo, di ba? Hindi naman kayo dinisrespect ni Morales. Ang inaano niya lang, di ba, yung tungkol nga dyan sa PDS na yan, hinihingi niya yung original. Kami, na mga observer, kami na mga viewers, pag nakita namin kayo lahat dyan, okay? Kapag tama ang ginagawa ninyo, papalakpakan namin kayo. Ako mismo, I'm telling all of you. Ako mismo ikakampanya ko kayo lahat ng mga matitino nang wala kayong babayaran. Zero. Katulad ng pagkampanya ko kay Marcos Jr. na ni isang piso walang binayad sa akin yung jutang ginemes na yan. Dahil naniwala ako na budol tayo na babangon at ibabangon nila ang Pilipinas. Okay? So ano ba ginawa ni Jonathan Morales sa inyo? Lahat naman tinatanong niya. Nandiyan siya, sumulat nga niya sa Malacanang, sumulat nga sa PIDEA para mabigyan ng kaliwanagan at ang kanyang pag-testify doon na yes, indeed, siya ang pagpirma nitong dalawang dokumentong inilabas ko. Ngayon, yung mga jutang ginemes na mga losers, okay? Yung mga vloggers na losers. Alam mo ito, bigyan ko lang kayo ng konting kembot ha. Ito yung mga vloggers na loser na kung anong pinagsasabi sa alindog ko. Okay. Gumawa kayo ng sarili nyong vlog. Na huwag nyong gamitin yung mukha ko para tignan ninyo kung mataas ang viewers. Jutang ginemes Ang dami yung pinagsasabi sa alindog ko, pero yung mukha ko nakabalandra dyan sa mga vlog ninyo. Alam nyo kung meron lang ako kung meron nga lang ako mga kawal, yung i-report ko kayo lahat sa copyright Yeah, pero I don't do that. I don't have time for you para i-report kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Gusto nyo ako, lagyan nyo ako ng sungay, fine. Lagyan nyo ako ng buntot, fine. Kasi I don't have time for you para i-report kayo sa pinagkukuha nyong mga content ko. Okay? Tapos, ang arte-arte yung mga jutang ginemes ninyo, kung anong pinagsasabi nyo sa alindog ko, laparohin ko kayo. Just kidding. You know what? Nakakatawa lang kasi. Dahil mga palangga, nung ko sabi sa akin, Miss Marlica, ganito, ganyan. Dodo, sinabi niya ganito. Sabi, hiya mo na yung mga yawa dahil wala akong time sa kanila. Ganun pa man, ayaw niyong maniwala, di ba, sa akin? Di okay lang.
ba't lalagay mo yung mukha ko dyan? Bakit nyo nilalagay yung mukha sa thumbnail? Ako ba, nakita nyo ba yung mga pagmumukha ninyo nilalagay ko sa thumbnail ko? Yung mukha ko lang nakabalandra dyan Walang mukha ng kahit sinong politiko. Hindi ko kailangan gumamit ng mga clickbaiting. Nalagay ko yung mukha ni Bato, ilagay ko yung mukha ni Jinggoy, ilagay ko yung mukha ni Lisa Tanas. Ang pangit kaya, ba't ko lalagay yung mukha niya, Cordoroy, hello? Tapos kayong mga hitad kayo, ang dami niyong hanash. Alright? Hanash kayo ng hanash, pero yung pagmumukha ako nakabalandra sa mga Facebook page nyo or sa YouTube channel nyo. But anyway, ito. Naunahan ko na naman kayo ng puting ahas. Yun nga lang, hindi pa 100%. Baka mamaya, habang nagbablog tayo dito, ay na-release na. Magabang-abang kayo dyan. Baka maunahan tayo ng mainstream media. So ngayon, mga palangga, balikan natin yung ano ba itong contempt na ito, 'di ba? Ano ba ang dahilan kung bakit dapat i-cite in contempt ang isang resource person o yung nandoon sa Senado na nagte-testify? Number one, kung talagang sinungaling siya. Sa case ni Morales, hinihingi niya yung kopya ng PDS niya kasi that was 1993 pa yung sinasabi ni Jinggoy na ganito, ganyan, dudududu. Diba? Ito, pinirmahan mo to na sinabi mo, wala kang charge during your PNP days, Kaya sabi ni Morales, okay, hinihingi niya yung original copy kasi gusto niyang makikita o i-verify niya. 1993 pa yon. Ako nga, lola na rin ako, no? Nakakalimot nga ako kahit last year pa nangyari or what. Depende kasi hindi naman lahat ng mga pangyayari sa buhay mo ay napaprocess ng brain mo. Okay? Yun dapat ang maintindihan ng lahat ng mga senador. At ito lang ang gusto ko. You know what? Kasi hopeless na talaga ang ang taong bayan, hopeless na. Pero ito lang naman, wishful thinking ko lang, kung matitino ang ating mga senador at mga kongresista, kunyari lang, total nag-daydream lang naman ako, pantasya ko lang na matitino sila, dapat andiyan kayo, di ba? Ipapakita ninyo yung check and balance na tinatawag. Lagi nyo yung binabanggit. Dapat merong check and balance. Meron dapat equal treatment sa mga resources. Nakikinig kami sa inyo. Okay? Kayo lahat ng mga senador. Pinapakinggan namin kayo. The way you deliver your questioning sa isang resource person at compared to the other resource person, nakikita namin yun, hindi siya nga ang taong bayan. Kung galit kayo dito sa kabila, tapos dito, katulad kay Morales, tapos dito sa kay Picoy, mabait kayo. Right? Senator Bato? Okay. Nung una, binoljak-boljak kita. Okay? Binoljak-boljak kita. Tapos, pangalawa yata yun, nakabawi ka. Kasi, kami ay mga observant, hindi naman kami manggugurgur na tao na kapag nakikita na, pag nagkamali kayo, igugurgurin namin kayo. We're not like that. We are observers. We are viewers. Now, we are dreaming and we are hoping na magkaroon ng maayos na Senado. Maayos na pamayanan ang Pilipino. Hindi yung na pinapakita nyo sa amin na magagalit-galitan kayo sa kay Morales, tapos kay Picoy. Mabait kayo? You know, tumingin kayo sa salamin. Tumingin kayo lahat. Wala akong dito. Natutukoy lahat kayo mga senador, mga kongresista. Tumingin kayo lahat sa salamin. Sumumpa kayo, 'di ba? Diyan nung nanalo kayo, sumumpa kayo lahat. Lagi niyong ginagamit ang pangalan ng Diyos. Then, umarap kayo sa salamin kung tama ba yung ginagawa ninyo. Actually, dapat nga kayo lahat ang i-contempt sa mga pang-aabuso ninyo. Siguro may natitira lang ng mga ilan-ilan, kayo dapat ang i-contempt. Kasi, isa sa mga reason kung bakit dapat i-contempt, just so happen na hindi kayo resource person, ay disrespectful. Okay? Disrespectful at hindi kayo sumusunod sa tamang proseso o sa Committee on Ethics. Dapat kayo mismo mga senador, mga kongresista ay may sinusunod na Code of Ethics. Recently, na balita ko, maisingit ko lang, si Kong Alvarez, 'di ba?
supposedly, kung tama yung pagka-scan ko ng balita, supposedly suspend siya for 60 days dahil sa kanyang pagsasalita doon sa Maisog Rally. So anong ginawa nito mga jutang ginimis sa Kongreso, sa lower house? Si-censure na lang daw siya. So, i-reprimand na lang siya, pagsabihan na siya ay hindi maganda yung ginawa niya, it's labag sa Code of Conduct, Code of Ethics. Jutang ginimis, yung pagnanakaw niyo dyan sa Congress at sa Senado, hindi lang Code of Ethics ang nilabag ninyo. Corruption, plunder, lahat na. Tapos the heck? Si Congressman Alvarez, isi-censure nyo. Kung i-censure ko kaya kayong lahat. As a magic wand ko, mga jutang ginimis na ito, censure ko kayong lahat eh. Para wala na. Sabi ko, burahin ko na lahat yung Kongreso at Senado eh. Okay? Kayo lahat ang nag-o-obstruct. Okay? Nag-o-obstruct, humaharang sa pag-unlad ng Pilipinas. Tignan nyo ngayon, magre-recess. Sa saan kayo mga bansa pupunta? Sige nga, lahat kayo. Kongreso, Senado. Saang bansa kayo? Mag-Amerika kayo? Mag-Europa kayo? Mag-Japan kayo? O, saan galing ang pera ninyo? Di ba pag pera ng bayan, taxpayers money? Umarap na kayo mga yawa kayong lahat sa salamin. Ha? Nilalamon ninyo galing sa kaba ng bayan. Yung pinangbibili ng mga luxury bags sa mga asawa ninyo, mga jutang ginimis, yes, lahat kayo na gumagawa nito. Kung hindi ka naman kasali, di accepted ka, whoever you are. Yan kayo dapat ang kinukontempt. Diba? Ang mga kinukontempt, yung mga juang katulad ni Lisa, dapat sa susunod na hearing, sa pagbukas ng sesyon, dapat ipatawag nyo si Lisa Marcos dahil siya ang pinangalanan doon at si James Kumar. Senator Bato, I don't know, baka pag open ng session, itanggalin ka na dyan sa committee mo. At, ngayon, hindi ka pa tinatanggal. Stick ka dyan muna as a chairperson. But, you never know ang laro nyo dyan sa Senado. Okay? Ano ginagawa nyo dyan? Oh, pag-aabuso ng inyong mga power. Nandyan kayo to protect us para ipakita ang fair treatment, fair trial, fair questioning, not to intimidate, not to harass Agent Morales. Di ba? Yan ang pagkatandaan ninyo dahil sa panahon ngayon, nakikita namin kayo, lalo na ako, 4 ang mata ko. Okay? Kitang-kita namin kung anong ginagawa ninyo. Ano? Sino nahimatay? Nahimatay yung ahas? Oh. Di Satanas mastermind ng lahat ng kaguluhan. Galaxy, we support JM. Let Scorpion lift the contempt with the people. You tempt. Yes. Yeah. Ayun na nga, Dance. Nakarating sa atin na ililift na raw yung pag-contempt kay JM. And hopefully, makauwi na siya sa kanyang bahay ngayong araw na ito o ngayong gabi. Kasi, hindi niya deserve na i-contempt siya. Si Picoy deserve. Dahil kitang-kita sa CCTV at sa kanyang mga sagot na yung pangalang Lam ay katang-isip lang niya. So, syempre, takot din yon. Takot din siya dahil magurgur siya ni Lisa. Actually, ang lahat ng promotor dito, ang pag-abuso ng kapangyarihan ay si Lisa Ahas at si Bangag. Nandiyan dyan ang mga resource person para makatulong sana sa inyo. Di ba? Yan ang sinasabi ni Agent Morales. Para makatulong sa inyo, di ba? In aid of legislation, para makagawa kayo ng mga batas para hindi na mag-leak ang mga dokumentong confidential. Pero kasi ganito yan, uulitin ko. Kung matino ang presidente ninyo, kung matino ang PIDEA, lalo na yung PIDEA na yan, walang makakarating kay Maharlika na mga dokumento. At kung ano pa yung mga dokumentong makarating sa akin, ilalabas ko. Tandaan mo yan, Bangag. Lalo na kung ikaw ang subject sa dokumento. Okay? So yan dapat ang tinitignan ninyo dyan sa mga resource person, iimbestigahan, didinggin ninyo. Hindi yung ikukulong ninyo ng bonggang-bongga.
Eh kung kayo kaya ikulong ko kayong lahat, igapos ko kayo ng ang sinimis. Naghiring-hiring pa kayo ng bonggang-bongga dyan. Diba? Ano yung hihiring-hiring nyo kung ganun lang naman palang mga gagawin niyo, mang sindak-sindak kayo ng ng what do you call it? Ng resource person. Diba? Diba nagbabasa kayo ng mga history ninyo? Naalala nyo yung, mga senador. Diba naalala nyo yung Watergate scandal? Okay? Ni President Nixon sa Amerika. Na ano yun na isa yun sa mga issue, dapat you know your history na nagkaroon ng parang krisis sa Amerika nung ayaw niyang ilabas itong mga mga tapes, di ba yung Watergate tapes? Remember that? So dapat natututo kayo. Total lang pinapattern naman ng Pilipinas na konstitusyon ay Amerika. Yan dapat ang mga natututunan ninyo. Pero sa case naman kasi dito sa PIDEA leaks, mga palangga, ang pinag-uusapan dito, alam nyo, sana tapos na nga itong PIDEA leaks Okay? Kasi, confirm na si Bangag at si Maricel Soriano ay re-raid dapat nung gabing yon, nung March 11 of 2012. The problem is, based sa statement ni Morales, ni Agent Morales, ay hinarang ni Paquito Ochoa at itong yung kanyang boss during the time, I forgot his name, Gadapan, okay? Si Colonel Gadapan. Ang naging problema ninyo sa Senado, hindi nyo kinross-exam si Ochoa. Last time, kaya kami nagagalit. Kaya ang taong bayan nagagalit sa inyong lahat. Lahat na. Wala tayong isa-isahin, pero lahat na. Si St. Luke's, hindi nyo kinross-exam. Hindi nga kayo nagpatawag ng expert. To what? To check and balance. Hindi yung magkikinig lang kayo dun sa statement ng doktor from St. Luke's. So, walang check and balance kasi hindi naman kayo mga doktor. So, ang gagawin nyo, tatango-tango lang kayo nung in-explain niya na 2-minute ang, what do you call it? Ang pulburon test ni Kuting. Actually, di ba I told you, nakaschedule ako sa hair follicle test Kaso lang nasa bakasyon grande ang inyong lola, ang inyong palangga, hindi na kinaya ng powers ko. Dapat nakaschedule na ako, di ba, pinost ko sa Boljacan, $135 yung binayad ko, pero pwede naman siguro i-refund yun pag nagbago ang isip ko. So, hair follicle test. So, we talk about that St. Luke's. Balikan natin. During the third Senate hearing, ni isa walang nag-cross-exam doon sa doktor. Why? Because you are not qualified o you are not the right person, ang mga senador na mag-cross-exam. Kasi hindi kayo doktor or you're not, hindi kayo right person na para mag-cross-exam. So yun yung mga nakakalimutan nyo. Palpak, nakakahiya tayo sa buong mundo. Nakakahiya kayo sa sambayan ng Pilipino. Magpapatawag kayo ng doktor, sana nagpatawag din kayo ng expert. Although, Lisa Ahas can manipulate everything, pero at least merong eksperto, isa yan sa panuntunan nyo dyan. Alam nyo dapat yan. Di ba? Magpapaliwanag ang doktor. So, sinong babara sa kanya? Sino ang parang mag-affirm sa kanya na, tama yan, totoo na may 2 minutes or 2 minutes and 45 seconds lang na pulburon test. And now, etong si Kumar, na nag-acting na nasa ospital. Ayan si Kumar, kasabwat din ni Lisa yan sa kanyang extraction. I'm telling you, pagkatapos ng interview dito ni si Agent Morales, pag lumabas siya, I hope makalabas siya ngayon, or I don't know, kung totoo yung sinasabi na sa atin ng puting ahas. Kumar, ikaw dapat ang kinokontempt. Okay? Kayo mga senador, dapat yan titiyo si Kumar, imagine nyo niloko kayo, ikaw Senator Bato, ito yung nagsorry ka pa, ulit-ulitin mo, hindi gawain ng chairman ng committee ang magbabow sa mga resource person, lalo na nagsisinungaling.
Lahat kayo. Hindi kayo dapat nagsusorry-sorry na mga senador. Pwede kayong magpaka-tao. When you ask questions, normal lang. The way na tinatrato kayo o tinatrato nyo ang mga resource person. Hindi yung dito high pitch ka, sa kabila, jutang ginemes, kulang na lang halikan mo yung paa. O katulad ni Robin Padilla, na inalalayan ko si Maricel Soriano, nanginginig po ako, ganyan. At kami dito, kailangan naming magkomentaryo sa inyo para gumaling sana kayo, para galingan nyo yung mga trabaho nyo. Do you think kung tama ang ginagawa nyo, may reason kami para, lalo na ako, may reason ba ako para magdakdak dito? Wala. Lahat pak. Palakpak kayong lahat. Sabi ko nga, ni piso, wala kayong ibibigay sa akin. Papalakpakan. Hindi ko kayo sisingilin, katulad ng mga vloggers na bayaran. Na bagman ni Lisa. Kayo mga vloggers na mga jukebox. Sila ang tunay na jukebox. Uhulugan mo, pupurihin ka pero wala pa rin effect. Diba? So kung gagawin nyo yung tama, lahat kami dito na nakikinig sa inyo, at hindi ko naman kailangan sabihan yung mga palangga ko na palakpakan kayo dahil nakikita namin yun. Okay? Ano hindi pwede mag-cross-exam? Malit ka dyan, palangga. Ano sabi mo, hindi korte ang Senate hearing? Sinabi ko bang korte? Okay, trip ko ngayon mang-away. Bira lang ako mang-away ng mga palangga ko, pero hindi na kita papangalanan. Pwedeng mag-cross-exam ang Senate hearing, hindi lang sa korte. Ikaw cross-exam mo para ma-validate mo kung siya ay nagsasabi ng katotohanan. Hindi ka nanonood ng Senate hearing palangga mapalo ka sa pwede. Anyway, alam mo, minsan naisip ko, dapat tayo pumalit sa mga senador. Di ba? Ang saya siguro, ano? Huwag kayong mag-sorry-sorry. Okay? Tratuhin nyo lang na tama, magpaka-professional kayo. Hindi yung, kasi once na nag-sorry-sorry kayo, pinapakita ninyo na you are either inutil or weakling. Or naphthalene balls ang hawak ninyong kargada. O kargada yun, liliit. Nyeta. Ano, mag-sorry-sorry mo? Tiga-tiga ko lang, baka may balita na na-release na si ano. Okay. Oh, breaking news. Oh, confirm. Lalabas na si Agent Jonathan Morales. Ayan. Tinawagan na niya ang kanyang anak, Miss Maharlika. Wow! Confirm. Okay? Confirm. Oh, pak. Oh, palakpak. Oh, yan. I don't know, may balita na ba? O baka dito lang sa atin. Oh, confirm. Sabi sa atin ng ating puting ahas. O, gusto nyo makita? O, tiyan mo. Pakita ko lang puting ahas, ha. Teka lang, pakita ko lang yung ay, hindi pala pwede kasi nakaano tayo. Okay. Confirm, ha. Pag ako niloko itong puting ahas, so ito bobol-jacking ko bukas, palakpak. Yay! Base dito, ha. Confirm. Dapat baguhin natin yung title natin. Breaking news. Pakibago nga. Breaking news na yan. Hindi na yan pa question mark. Breaking news! Huwag niyo akong kukuryente, nakukuryente sa inyong lahat. May kable ako dyan. Yan. Teka, tignan ko muna. May balita na ba? O, inunahan na natin media. Teka. Teka natin. Subukan ko lang. Subukan natin magpo-phone patch tayo. Okay? Naan ko lang para hindi makinig. Phone patch. Okay. Breaking news to, ha. Confirmed daw. Lumabas na si JM. Tinatawagan ko yung yung kanyang No, I'm on. Okay, tignan natin. Okay, no, it's okay. Hello? Hello, Manang? Hello, Manang, nag-breakfast na ba si Christian? Nalala niyo yung commercial na yun? No, it's okay. Hello, Manang? Nagkain na ba ng spaghetti?
Alam mo na, nagkain naman ng spaghetti si Christian. Remember that, Vilma Santos, drama? Okay, hello? Hello? Hello, Manang? Wala si Manang. Nag-shopping pa si Manang. Kaya tay. Okay. O basta. Okay? So wait. Okay. Hello, mic test. Okay, hello. Breaking news. Sino pa malaman natin? Kasi sino naman ang pipirma dyan eh? Ang pipirma naman dyan, sila din yung nag-contempt. Yung dalawang, hindi pala kalbo si Jinggoy. Diba? Silang dalawa yung nag-contempt at yung bagong Senate President, sila naman ang mag-uusap-usap. So, baka yari kayo kay Lisa niyan. Ayan, harapin niyo si Lisa. Baka magwala na naman yung hitad. Okay? Grabe. Teka lang, baka namalikmata lang ako, mga palangga. Baka namalikmata lang si Mother Dear nyo. Palabas na raw eh. Yung puting ahas na to, never itong nag-miss. Kasi pag na-miss to, mabuboljak to bukas o mamaya. But anyway, yeah. Adlock? So kasi actually may mga nakausap ako kanina nung morning na mga personalidad na sinasabi ko, let's mag-vigil tayo. Sabi ko, i-pressure natin sila. Yun yung plan. Well, ganyan ko lang sasabihin kasi dapat ngayong oras na yon. I have to, mamaya na lang. Okay, so may mga kinakausap ako, mga grupo-grupo din. Andyan sila Joey at iba pang mga grupo na sabi ko, we have to show support kay JM. At alam ko, you're there, mga palangga, yung mga nagpapaabot ng suporta, pero hindi pa nagtatapos ang laban na ito. Tandaan nyo, and I hope talagang ang pinaka-issue na kasi dito sa PIDEA Leaks, napatunayan na natin napatunayan na ni Morales, ni Agent Morales, na nasa panig niya yung katotohanan. Hindi na mabubura yun. Kaya nga may mga bagong issue dyan sa Senate na yung mga bamban mayor. Alam mo, hindi ko nasundan yan kasi distraction yan. Distraction yan, tandaan mo. When you fight, you focus. Huwag kang magpapa-apekto sa mga taong basura. Katulad ng mga basura. Katulad ng mga basura. But again, mga kababayan. Okay? Dali. Tawag si Palanggi. Okay. So, distraction yan. So, ngayon, hindi pa nagtatapos ang laban ni JM, ni Agent Morales. Why? Kasi, ang naapektuhan dito, yung bangag na presidente. Okay? Ang sa akin lang, mga palangga, eto yun Si JM, ito maintindihan to ng mga senador. Okay? Maawa kayo sa bayan. Hopeless na kami. Kung pwede ko nga lang, lunukin ko kayo lahat. Nilunok ko na kayo Antayin nyo lang, pupunta ako ng Cambodia, maghanap ako ng black magic. Pag ako nakahanap ng black magic, ewan ko na lang sa inyo, talagang aaratayin ko kayo. But ganun pa man, okay, balik tayo, seriously speaking. Okay? So, ang laban ni Jonathan Morales, malupit. Kasi, lumabas siya, hindi para idiin si Marcos. Lumabas siya dahil siya yung nakapirma doon sa papeles na inilabas ko. Ito mga jinggitera, mga hanash. Ay, Marlica. Ayan, kasalanan mo, Marlica. Hoy, mga baklosh. Hindi ko kasalanan ang pagka-contempt ni Agent Morales. Ako ba nag-contempt sa kanya? Gamit-gamit ka kayo ng utak. But anyway, paglaruan na lang natin sila. Para mga manikang disusi. Okay? Sabi naman pala, sino kaya ang may hawak ng picture at ng video? Kayo, okay, narinig nyo na, di ba, yung aking sinabi. Kung may mag-release lang ng video, remember ko nakafollow kayo sa akin. Pero iba kasi bago pa lang. Noong 2022, yung video na nagpupulburon si Marcos Jr., mayroon yan. Kaya naaalarma yung bangag na yan. Sabi ko sa inyo, hindi ako ang magre-release niyan. Pero,
pwede magkaroon ng twist, you'll never know. Diba? Sinabi ko sa inyo yan sa mga palangga ko. Ngayon, I don't know kung ano yung mga eksenang kaganapan nitong mga original holder, di ba? Para mga shareholder, original video holder, kung ano yung kanilang timing, kung ano yung kanilang inaantay, pag tilaok ba ng manok, o you know, ngayon yung, di ba palangga? Hindi, sinabi ko sa inyo, hindi ako ang magre-release noon. That was before, alam mo, ito yan, okay? Noong 2022, gusto na nga mag-release. Ang sabi ko, no, hindi ako magre-release niyan. Bakit ako? Di ba? That was before yung mga kaso-kaso, mga panggigipit sa SMNI, panggigipit sa akin, panggigipit, ayan, kay Morales, panggigipit kay Atty. Glenchong, panggigipit ng Satanas, ni Bangag. That was October, no October of 2022. Wala pa tong mga eksenang ito. Kaya sabi ko, bakit ako? Bakit hindi kayo? Bakit ako sinasangkalan nyo? But now, dahil yung nilalabanan ko na to, mga engineer-yupak na to, nagka-death-threat na nga ako. Di ba? Death-threat na nga ako kay Lisa. Gusto nga akong gurgurin ng Jotang Genemes eh. At ni Bangag, pag binigyan tayo ng go signal, go na natin yan. Right? Alam niyo, I'll tell you, dito sa mga kongresista at mga senador, lalo na yung mga re-electionist. Okay? It's just so sad kasi wala nang tiwala. Halos wala nang tiwala sa inyo ang mga tao. Sana, I don't know, minsan, ang hirap magsalita na may pag-asa pa ang taong bayan, may hope pa, kasi nakikita namin kung ano yung ginagawa ninyo. Pero kung gagawin nyo lang ng tama ang inyong mga trabaho, lahat kayo, hindi yun na kami kailangang pilitin na suportahan kayo. Kami mismo ang magsasalita. Kami mga viewers, kung nakikita namin na kayo ay gumagawa ng tama. Alright? Okay, teka, may ano lang ako. Meron lang akong gugurgurin yung bataan ni Lisa. Kilala kita eh. Yan, binabayaran ni Lisa yan eh. Okay, maghanap pa kayo nitong gugurgurin ko, ito. Kay Lisa to. Patayin ko to. Ay, sorry. Yan. Para hindi ka mabayaran ni Lisa. Okay? Hindi ka mabayaran ng Presidential Communications. Kaya mga Jotang Genemes yan, ang hilig magbayad ng ano daw? Tawagan si Attorney Badong. Ay, hello, Attorney Badong? Basta sabi ng ating puting ahas, ayan na daw siya. Tingnan natin baka may message siya. Okay. Ito na. Katatanggap ng daw news. Teka lang, Mag-ano tayo, phone patch. Hello? Okay. Tumawag na daw. So, ibig sabihin, sabi ganun, katatanggap lang po namin ng news. Tumawag po kasi ang lawyer at si daddy sa landline. Okay. So, ibig sabihin, tumawag na, ibig sabihin, confirm na. Pero wala pa sa sa mainstream media. Hello? Hello? Hello, Jack. Naka-live ako eh. Tumawag na si Agent Morales? Hindi ka naka-speaker. Hindi ka naka-speaker. Hindi. Wala nga karinig sa'yo, ako lang. Ano daw? Ngayon, lalabas na siya. No, actually may nag-text sa akin na puting ahas. Nagla-live ako ngayon. Narinig nila yung nga bells ko. But I'm so happy. So coming from you, at least breaking news. 'Di ba? So tumawag na siya, sure na daw. Okay, sige. I'll talk to you later palangga. Thank you.
Okay, thank you, bye-bye. Bye. Okay, ayan, confirm. Oh, tumawag na daw ng bonggang-bongga. So anyway, I'm so happy. And yeah, unahan naman ng mainstream media. Kasi kayo, wala kayong puting ahas. Ang hilig nyo kasi magpabayad ng payola. Ay, mga mainstream media, nahuli na naman kayo sa balita. Ang hilig nyo kasi magbabayad ng payola. Alam nyo, dapat, kaya ayaw na kayong, wala nang kwentang kayong panoorin. Kasi supposedly, kayo talaga dapat ang tagabantay. Kayo yung nag-check and balance na tinatawag. Kayo ang nag-uulat sa taong bayan. Sayang ang milyon-milyon ninyong mga binabayad sa inyo o sweldo sa inyo, puro kapike-pikean at fake news lang. Ayaw niyong binabalita. Kaya wala ng trust ang taong bayan sa inyo. Tingnan mo, andito sila ngayon sa YouTube channel ko. Uy, shoutout nga pala sa mga sosyalerang, mga taga-assumption ko, mga sister. Thank you po for watching me. Maraming salamat. Madam Connie, thank you so much. I heard about, good news sa iyong grupo. Maraming salamat. So dito naman, balik ako sa mainstream media, ha? Okay? Mga palangga, yehey! Palakpakan natin! Ay, pinalaya na. I hope maging lesson ito sa mga senador. You have to do your job. Not to intimidate. Okay? Sana gawin nyo yung tama. Although, nagagalit yung taong bayan, pero sa ngayon, hindi ko muna kayo aawayin. Bukas na lang. Bukas na lang, pwede? Kasi, napagdesisyonan nyo Siyempre, napakasama ako namang tao. Diba? Kung bubodyakin ko kayo lahat. Pahipo muna ng kalbo mo, Senator Bato. Pahipo muna, ha? Ng kalbo mo, ng bonggang-bongga, ipuin muna natin. Anyway. So, but honestly, nakakalungkot. Okay? Nakakalungkot kasi I hope kayong mga paano ko ba? Itong mga lahat ng mga senador, yan nga, nagkain-kain pa kayo doon, pinakain kayo ni Lisa, buti hindi yung kipay niya pinakain sa inyo. But anyway, mga kababayan, kitang-kita natin kung paano ang bangag na administrasyon, kung paano sila manindak, paano sila mang-suppress, paano sila mang-cancel. Ako ang classic example. 2 kaso sponsored ni Lisa. I'll tell you something. Doon sa isang kaso, hindi ko napapangalanan. Alam mo, nakakatawa. Alam mo, ikaw, I transcribe my video blog about you, and all of your complaints, all of your reklamo ay concocted. Natatawa yung mga abogado sa iyo na mga Amerikano. Ikaw, Lisa, bago ka gumawa ng mga kasinungalingan, yung mga translation nyo, siguraduhin yung tama. It's all S-H-I-T-S. See? Yan yung pagsabi ko sa'yo, ikaw, Lisa, ikaw talaga ang mortal na kaaway ng taong bayan Kakarayin kita sa korte ng Amerika. Nakita mo? Kakarayin kita na jutang ginimis ka. Dahil hindi ka forever dyan. Abangan mo ang extraction. Ready ka na ba, Lisa? Sabi ko nga ito, tatapusin ko lang itong PIDEA leaks na ito Susunod natin ang pangingidnap mo. Alam mo, party-party ka ngayon, hindi kita tatantanan. Dahil may mga bata kang biniktima. Ikaw talaga, Lisa Marcos, Bangag Jr., kayong dalawang mag-asawa ang pahirap sa bansang Pilipinas. Kayo ang smuggler, kidnapper, lahat. Abangan ninyo, mga palangga, ang iyakan ng mga bata na pinahirapan ng bangag na gobyernong ito. And I hope ang mga military na mag-speak up na rin sa gobyernong ito. Ito mga senador, lahat kayo, kayong pumirma, okay? Dahil may good news, wala mo ng boljakan ngayon. Kasi baka bawiin nyo Baka bawiin yung bonggang-bongga. Di ba? Mag-forward tayo sa extraction. But again, napatunayan dito sa PIDEA leaks na si Marcos Jr. ay bangag talaga. Kahit ano pang gawing intimidation ninyo, kay Morales, nanindigan siya. Naipakita niya na nag-stick siya sa kanyang statement. Kahit anong intimidation ninyo. Alright? But again, mga kababayan, sabi ko nga, siyempre sa lahat naman ng laban may ceasefire, di ba?
may mga ano nga yung mga bawat bansa, may mga ceasefire din. Pag sinabing, ano muna, dahil may maganda naman ang development, mag-ceasefire muna tayo. Baka mamaya, pag sabihin ko si Chismo pa, yung siya ng kilay niya, baka biglang, babawi natin. Diba? Ceasefire muna tayo ngayon. Wala mo ng kilay-kilay ngayon. Diba? Bukas na lang yung kilay. Anyway, nakakaloka. Ayan, sabi ni Violi Asuncion na sunod na si Lisa Arag. Yes. Ayaw nila mag-people power. Okay? Yung taga-heart attack nila na Picoy ba ay pinalaya din. Hindi ko alam, mga palangga. Hindi ko alam kung pinalaya. Alright? So, dito nyo narinig sa ating channel, ha? Narinig natin sa family na, yes, any moment, confirmed na daw, you know? Well, you will hear mamaya sa media siguro. But ganun pa man, that's good news. Si Kiray din yabang para maka-ready na planado na sabi ni Gemini Shi. Okay. Si Chis Escudero, di ba, is anti-chatsa yan. So, tignan natin kung paano yung pamumuno niya ngayon sa bago niyang, sa bago niyang pwesto. After pagbalik nila from the break, tignan natin. Ay, wag ka magalit sa akin, ha, Chisa. Totoo naman nagpakilay ka. Wala masama magpakilay. Mabait ako ngayon. I'm not gonna say bad words. Mabait ako ngayong araw na ito. Gusto ni Picoy, okay. Gusto ni Picoy sa jail. Si Picoy, kaysa gorgorin ni Mekos Mekos, sabi ni BC Beast. Di ba, yung si Picoy, naka-ready na siya, may handbag siya, di ba? Sabi ni Jayan, niligawan ni Lisa Smugs ang mga senador para what? Alam mo, you know what? So happy, sabi ni Proud Pinoy, so happy for Expedea Agent Morales. Yes, kayong mga senador, Yotang Genemes, nakakahiya kayo kung magpapadikta lang kayo sa isang mudlo, o sa isang butod, o sa isang pordoroy na si Lisa Smugs. Diba? Sayang naman ang inyong mga mandato kung magpapahawak lang kayo sa leeg. Pero again, alam niyo naman sa politika, pera-pera. Kung pera-pera lang kayo, ganun talaga. Sabi ni Roy Hadcheta, mas gusto ni Picoy sa Zelda. Okay? Okay. Thanks God, sabi ni Emelita. Sa lahat po ng tumulong kay kay JM, nagpapasalamat yung kanyang pamilya. I hope ma-interview natin siya pag nakauwi siya ng bahay. Ayan po yung kanyang email. Ayan, kung gusto yung tulungan si JM at mag-email kayo, andyan. Kung gusto naman ng mga expose, ayan po ang email ng Alindog ko, marlicanetwork@protonmail.com. So, ito si Expedea Agent. So, ngayon mga palangga, by the way, I'll be interviewing Attorney Vic Rodriguez, 7 p.m. 7 p.m. Anong oras sa Pilipinas? Uy, wait, baka 7 p.m. na. Tingnan ko 6 pa lang yata. 6:13, yeah. I'll be interviewing Attorney Vic ng alas 7 ng gabi. Okay, dyan sa Pilipinas. Abangan niyo, tanungin natin. Actually, ang mga tatanong natin sa kanya yung repercussion, di ba, nung mga pangyayaring ito. And we'll see kung ano pa pwede natin may tanong sa kanya, yung mga current events. But definitely, mag-highlight tayo dito kay Agent Morales. So, let's look forward for that interview, 7 p.m. Abangan nyo yan ng bonggang-bongga. And I hope ma-interview din natin. Hindi na ako matutulog. Since umaga na dito, magmamarathon tayo. Maybe after Attorney Vic, kung nakalabas na si Agent Morales, interviewin din natin siya. Okay? Sarah Kaluwing, thank you so much, Palangga. Tessie Lavo, praise the Lord. Balayan na si Agent Morales. Okay? Sabi ni Cebuana, Miss Butterfly, totoo bang nakalaya na? Oo, nakausap ko yung nakalaya na daw Sabi ng puting ahas ko, pero wala pa sa news. Pero syempre, reliable, ang ating mga puting ahas. Kaya dito na kayo tumutok. Diba, huli sila. Kasi mga bayaran ng payola yung mga ano daw? Breaking news, si Bangag noon, Bangag ngayon. Nakakagalak po, Sir JM. Thank you, Jesus. Sabi ni Mary Lou Focahori. Thank you Palangga. Si Solid Maharlikan ako, si Mekos Kumar ay sa Okada Hotel ata yung robe niya.
Oo nga, dapat talagang ituloy kasi yung dito sa PIDEA Leaks, dapat kasi talagang makita nila kung, 'di ba? Kaya sila naghihiring para sila magkaroon ng makagawa sila ng mga batas para maiwasan nga itong mga pag-leak ng confidential papers o document. Pero ito lang, you know what, hindi yun na kailangan mag-amend ng batas eh. Senator Bato, hindi na. Gumawa lang kayo ng tama. Gumawa lang ng tama, itong mga taga-PIDEA o sa iba pang mga ahensya, walang lalabas na dokumento. Kasi ibig sabihin, satisfied or happy yung mga empleyado. Kasi kung happy, yung mga tao mo, hindi sila magsusumbong. Kasi they're happy. Okay yung sweldo nila. Okay yung trato nila. Eh kung ang boss mo, si katulad ni Lazo, na nang uumbag, di ba, nang didibdib, at nagtitrip, at sinungaling, at hinire yan si pangalan nito, si Bitong, na dalawa ang passport. Ayun, dapat Senator Bato eh. Ikaw dapat, kayong dalawa, dahil kayo naman yung dalawang nagpapakitang gilas, ikaw, Bato at saka Estrada, yan dapat ang tutukan nyo. Si Bitong, dalawang kanyang passport. At siya ay hindi na-disapprove ang kanyang appointment sa Civil Service Commission. Yan yung tututukan nyo.